Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si nag-usap-usap si Harry Roque at saka si Pulong Duterte at si Kitty Duterte. Kasi binisita ni Pulong at saka ni Kitty Duterte si si Duterte, yung ama nila. Paglabas, nandun si Roque. Tinanong ni Roque kung ano daw mensahe. Sabi ni Pulong kay Roque, ang sabi daw ni Duterte saka kay Roque, do your thing. Hindi mo na daw kailangan ang signature niya. Gawin mo na lang kung anong dapat. Tuwang-tuwa ngayon si Roque. Tuwang-tuwa ngayon. Sabi ni Roque, so yan. Ang ibig sabihin yan, ang marching order na yan para tanggalin na si Bangag. Yan. Panuorin nyo yung sinabi ni Roque. And do you think daw? Do my thing. Hindi mo daw kailangan ng signature. Okay. Daw yan. Okay. With the marching order, we'll do it. Ibig sabihin po niya, dapat matanggal na si Bangag. Yun, di ba? Ang sinasabi ni Roque parang sa kanya, ayan, may order na sa akin si FPRRD na pamunuan ko na ang pagtanggal kay PBBM. Kaya lang, matanggal naman kaya. Ang tagal na nilang pangarap yan, hindi naman nangyayari. Mga kabunyog, mga kababayan, si Roque tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya kasi nagbisita sila Pulong sa si Kitty Duterte kay Digong. Paglabas, binalita kay Roque. Ang sabi daw ni FPRRD kay Roque, gawin mo na, do your thing. Wow, tuwang-tuwa si Roque. Parang bas-bas na. Gawin mo na kung anong naiisip mo. Yun, tuwang-tuwa si Roque doon. Hindi na daw kailangan yung signature ni Duterte. Yun ang sabi ni Pulong. Kaya tuwang-tuwa naman si Roque. Ang sabi ni Roque, ayan, ano na yan, go signal na yan, marching order na yan sa akin. Yun yung sinasabi ni Roque na marching order yun sa kanya para gawin niya na kung anong dapat. Kaya ang interpretation ni Roque doon, parang kung ano mang gawin niya, may basbas na yan ni Duterte. Kaya ang iniisip ni Roque, yun ay parang blanket na marching order sa kanya na, sige, gawin mo na. Patalsikin nyo na si PBBM. Yun ang interpretation ni Roque. Okay, gusto nilang mapatalsik si PBBM. Ang problema, hindi naman nagmamaterialize . Anong paraan ng pagpapatalsik nila kay PBBM? Hindi naman nila ito ma-impeach. Hawak ni PBBM ang Kamara. Hawak ni PBBM ang Senado. Kahit may mga product na senators doon, hindi niyan kayang patalsikin si Duterte. Kahit yung impeachment, hindi yan maisusulong si PBBM, hindi yan maisusulong impeachment sa Kamara. Karamihan ng kongresista diyan pro Marcos at pro Romualdez pa rin. Paano naman people power? Ang tagal na nilang pinapangarap ang people power, wala namang nangyayari. Paunti ng paunti yung sumusuporta sa kanila dun sa dahig. Nag-aaway-away pa sila kahit humba, pinag-aawayan. Nag-aaway-away ang mga vloggers ng DDS. Sa Pilipinas, hindi rin sila makatipo ng maraming tao. Marami na silang pagtatangka niyan na papatalsik si Duterte sa pamamaraan ng people power. Hindi rin nangyayari. Tungkol naman sa military, yung kudeta-kudeta nila, parang yung mga military magwi-withdraw ng support, hindi mangyayari yan. Hawak na hawak ni PBBM ngayon ang military at ang PNP. Ang tao, lalo na ngayon dito sa ginagawa ni PBBM na ito na tungkol sa yung paglaban sa korupsyon, sa flood control. Ang lakas ng suporta sa kanya ng tao diyan. Magagalit sa kanya ang tao kung walang mangyari diyan. Pero yung ginagawa niya ngayon na pinapakita niya yung kabulukan ng mga proyekto, yung korupsyon diyan, anong tao diyan, suportado. Magagalit ang tao kung wala naman palang kalalabasan. Panay lang pala yan pa-interview, expose dito, expose doon. Yun, magagalit ang tao. Pero ang labo ng pinapangarap nila Roque at ng mga DDS na mapapatalsik nila si PBBM sa ganyan. Hindi yan.
Ang labo, ah. Totoo, disgustado ang tao sa sa mahal na presyo ng mga bilihin, kahirapan. Pero hindi umaabot sa punto 'yan na magdadagsa ang tao para magpi-people power. Lalo pa kung Duterte ang manawagan, DDS ang manawagan. Ang dami na sa kanilang nangyari. Yung pag-aresto kay Kibuloy, o doon pa lang dapat nagalit na yung supporters nila. Ayun nung inaresto na nga mismo si Duterte, hindi rin sila nakaporma. Hindi rin sila nakaporma. Ang yun na anuhan sila, na sabi nga ni Attorney Martin Delgra, hindi namin inaasahan to na mangyayari to eh. 'Di ba? Yun ang problema. Si Roque nangangarap ng gising. Papatalsikin daw si PBBM, yun daw ang marching order sa kanya. Ang tanong, paano niya gagawin? Ayusin mo muna ang problema mo, Roque. Ang dami mong problema. Baka nga paalisin ka na dyan sa dahig, sa the Netherlands. Pag lumabas yung desisyon na dinideny ang political asylum mo, wala ka ng choice. Papaalisin ka na dyan sa sa dahig, sa the Netherlands. At pag pinabalik ka sa Pilipinas, extradited ka, i-extradite yan, papunta ng Pilipinas yan. Kulong ka dito sa Pilipinas. Kulong ka. So nakakulong na si Duterte sa ICC, si Kibuloy nakakulong dito, pwedeng makulong din sa Amerika kung isurrender na doon, temporary surrender. O ikaw naman, Roque, mas makukulong dito. Yung pangarap mo na yan na yung pangarap mong patalsikin daw si tawag nila kay Marcos, bangag. Hindi yan mangyayari, Roque. Nangangarap ka ng gising. Hindi, natuwa lang si Roque kasi binalita nga sa kanya ni Pulong na daw, ang sabi ni FPRRD, do your thing. Kung anong naisip mong gawin, gawin mo na. Kahit yon, ibig sabihin may blanket na basbas, may blanket authority na binigay kay Roque. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Abangan na lang natin anong susunod na mangyari dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.